Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Easy Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong Sabado, August 10, 2024. Ngayong araw po ay itutuloy ko po ang ibabahagi ang ating usapan about po sa Anatomy of Sin and Temptations. Ngayong araw po ang tatalakayin po natin ay ang istorya ni Joseph noong tinukso po siya ng asawa ni Potiphar. Sabi po dito sa Genesis chapter 39 verses 9 and 10, "No one is greater in this house than I am. My master has held nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Sa Tagalog po, walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. Now, nakasaad po dito ang nangyaring panunukso kay Joseph. Yung asawa po kasi ni Potiphar ay laging tinatukso si Joseph, and we can just assume na attractive talaga itong asawa ni Potiphar. Makinis, maganda, attractive, talagang makikita man na parang attractive talaga siya or mayaman, something like that. But kahit anong panunukso niya is hindi nakipagsiping or kasama si Joseph. And ngayon naman po ay dadako po tayo sa mga katuruan na aking natutunan dito. Unang katuruan po ay temptation offers pleasure with lasting consequences. Yung tukso po nag-offer ng panandaliang aliw, temporary pleasure, temporary enjoyment. Pero yung consequences po niyan pang matagalan, lasting, kumbaga. In short, enjoy now, regret later. Isipin nyo na lang po kung nagpatukso si Joseph. For sure, magsisisi siya sa huli. And hindi lang naman siya malalagot sa kanyang amo. Mainly magkakasala po siya sa Diyos. Ikalawang katuruan po ay temptation takes us away from God's favor and protection. Ang mga diablo po kasi hindi niyan kayang makagawa ng masama sa isang Kristiyano na under ng protection and favor ng Diyos. And in order to hurt Christians, ang goal po niyan ay matukso tayo, mahulog sa temptation, at alasin po tayo sa pabor and protection ng Diyos. That's why kahit ano pong mangyari, huwag magpapatukso. Ikatlong katuruan po ay temptation makes poison taste sweet. Kaya po nang napag-usapan natin before, yung sa atake po ni Satanas, ang diablo po kasi laging magbibigay ng temptation na masarap sa mata, masarap sa laman, masarap sa puso. Remember po yung pinag-usapan natin before, yung mga attacks, 3 attacks ni Satan. Attack on the flesh, attack on the eyes, and yung attack on the heart. Ganun po ang temptation na gamit ng kaaway. They make it pleasurable. It makes poison taste sweet. So, ano po ang gagawin natin? Una po, escape temporary pleasure. Again, escape po, takasan natin ng temptation. Huwag labanan. Huwag i-expose ang sarili sa temptation. Use the fire exit God provides for us. Next po is to endure suffering under God's favor. Di bali na pong mag-is tayo sa ilalim ng pagboor ng Diyos, kasi naman po mag-enjoy sa pleasure outside God's protection. So, it's up to you na lang po kung anong pipiliin mo. Kung mag-taste under ng protection ng Diyos or mag-enjoy sa pleasure without God's protection. And lastly po is to enjoy life within the boundary of God. Again po, okay lang naman po mag-enjoy, but always remember to know the limits. Enjoy life, but make sure na you are within the boundary of God.